Ay nako, nakakadismaya ang ating bansa. Naupo si Soto bilang presidente, ano nangyari? Kinalaban si Marcoleta, tinanggal sa investigasyon ng flood control at pinalitan ni Ping Lacson na isa namang may history din ng corrupt. Diyos ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Kampi-kampi na lang? Pagkatapos pinalaya yung pinontempt na nagsisinungaling na kontraktor dahil sa pakiusap ng speaker. Alam na alam mo, bakit kailangan ipakiusap ng speaker ang isang kontraktor kung walang tinatago? O, diba? Ibig sabihin, sinasalo niya si Romualdez. So, ututa pa rin ni Romualdez ang nakaupo for short. So, totoo yung sinasabi na pinili at pinagkaisahan nila. Diba? Tingnan natin. Reset, diba? SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Vizcaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niyo? Alam mo ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Kaya ito ang dahilan kung bakit po kayo pinatawag sa isang press con. Unang-una, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo at magandang umaga sa ating lahat. Kung mapapansin ninyo, ako nang nag-initiate ng press con na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpapa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon ng alang development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituloy. Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta ng Bryce Hernandez sa post-control investigation sa Kampihan. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanyang mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang I canceled my Midjourney subscription because this AI does everything.